Magandang umaga po sa lahat. Kumusta naman po kayo? Mabuti naman. Laging ipinapaalala sa atin ng Diyos na napakahalaga ng buhay. Sapagkat kung walang buhay, ang lahat ng bagay ay walang silbi. Sapagkat aanhin mo yung mga bagay na mayroon ka kung hindi mo naman ito may enjoy. Kaya paulit-ulit na ipinapahayag sa atin ng Diyos na hanapin natin yung nagbibigay buhay, yung totoong makapagbigay sa atin ng buhay, lalo tigit na sa usaping buhay na walang hanggan. Sino ba yung gustong mabuhay hanggat gusto? Wala naman. Gusto mabuhay hanggat gusto. Kaya nga ang dami-dami ginagawa ngayon, mga kapatid, ng tao para madugtungan at humaba ang buhay. Pati nga kape, di ba yung kape ko, may kape na gamot daw sa hangin-hangin, may gamot sa sakit sa katawan. Di ba may 21-in-1, 7-in-1, 5-in-1. May kape na yung mais, ginawa ng kape para maganda daw sa tiyan yun. Gamot sa asin, ano pa. May mga dami. May mga food supplements, ginagawa ng tao, mga vitamins. Para lamang sumigla yung buhay. May mga ginawa ang tao para maintenance, para sumigla ang buhay. Pero totoo bang sumigla ang buhay? Nang huwing kayo ng kaping may gamot. Wala din. May mga yung mga sambong-sambong, mga dahon, mga nagawang powder, pagparakas. Lumakas ba? Kaya yung sabi ng Panginoon, maliwa, simple lang yung inihayag ng Panginoon. Sabi ng Diyos, ako yung nagbibigay buhay. Ang sino mang kumain sa aking laman at uminom ng aking dugo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So napakasimple, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Magkano yung kape na may gamot? Yung nagkaraan sa Dawis, may nag-alok sa akin. Father, bili kayo ng kape. Parang isang sesi ata na maliit ay parang 60 pesos. Baita plus ata yun. Baita plus, kape daw yun. Paano ko naman ito yung kape na ito? Ang dami daw gamot-gamot yun, gamot-gamot. Ano kaya ito? Simple lang yung sabi ng Panginoon. Kumain ka ng kanyang katawan o ng kanyang dugo. Ibig sabihin, makikipag-participate ka sa banal na Eucharistia na ipinalagay ng Diyos at sumaiyo ang pagpapala ng buhay. So kung gusto niyo humaba yung buhay ninyo, magsimba lang kayo. Kung gusto niyo magkaroon ng buhay na walang hanggan, magsimba lang kayo. Libre at walang bayad. Kano yung vitamins? May depende sa klase ng vitamins ano. Magsimba lang kayo, walang bayad. Kaya nga sa pahayag ng ating Panginoon, muli niyang inulit sa atin upang higit na maunawaan na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, na sabi niya, ang buhay ang Amang nagsuko sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Nabubuhay tayo dahil binubuhay tayo ng Diyos.
Lumalakas tayo dahil pinapalakas tayo ng Diyos. Gumagaling tayo mula sa ating mga karamdaman dahil pinapagaling tayo ng Diyos. Nakakaraos tayo sa araw-araw sa kabila ng napakaraming problema sa buhay dahil sinasamahan tayo ng Diyos. Kaya nga mismo si Kristo, inako niya, nabubuhay ako dahil binubuhay ako ng Ama. Ano ang magagawa ng tao kung ayaw na siyang buhayin ng Diyos? Wala, mga kapatid. Wala. Anong biyaya ang matatanggap ng tao kung hindi siya pinagpala ng Diyos? Anong blessings yung matatanggap natin kung walang blessings mula sa Panginoon? Kaya napakasimple lang yung kanyang hiningi. Na kung gusto ninyong maging bahagi ng pagpapala at buhay na walang hanggan, huwag nating kalimutan ang isang napakahalagang bagay na siyang totoong nagbibigay buhay sa ating lahat. Kundi ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sa paulit-ulit na pamamahayag ng ating Panginoon, ay halos hindi pa rin ito nauunawaan ng tao. Sapagkat para sa atin, napakahalaga pa rin yung mga material na bagay. Kaya minsan iniisip natin, ano ba yung kikitain natin sa araw na ito at ano ba yung mawawala kapag nagsimba. Ba kaya minsan ay paano na lang yung hanap buhay ko kung hindi ako maghanap buhay ngayong araw at ako'y magasimba lang. Mga kapatid, kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos, hindi ka nawalan. Bakos sa paglilingkod ay palagi may pagpapala. Amen. Amen. Kaya nga ang sabi ni Pedro nung tinanong siya ng ating Panginoon. Kaya tinanong ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya damor na lumalayo tayo sa Diyos. Damor na nawawalan tayo ng biyaya. The more na pinababayaan natin ang Diyos, the more na nangawawalan tayo. Mga kapatid, hindi tayo mawalan sa Panginoon. Kung tayo umalis sa kanyang piling, hindi nawawalan ng Diyos. Dahil tayo isang maliit lamang na bahagi ng kanyang likha. Ngunit kung ang Diyos ang nawala sa buhay natin, lahat yun mawawala. Kaya hanggat kaya pa nating makalakad, lumakad tayo sa kanyang tahanan. Hanggat kaya pa nating makarinig, makinig tayo sa kanyang mga pangaral. Hanggat malinaw pa yung ating mga mata, hanapin natin ang tunay na daluyan ng buhay. Huwag natin hantayin na kung saan malabo na yung ating paningin. Huwag natin hantayin na kung saan mahirap na tayong makapagsalita bago natin ipahayag ang ating pananampalataya. Huwag natin hantayin, hindi na tayo makalakad para magsumikap na pumunta sa simbahan. Huwag natin hantayin hanggang may lakas tayong maipagkakaloob sa Diyos, ipagkaloob natin ang kaunting lakas at panahon para sa Kanya. Sapagkat palagi naman ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa atin upang tayo ay mabuhay. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, ang sabi ni San Pablo ay, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Lahat ng oras
Sino ba dito yung madalas magdasal? Taas ng kamay. Makabihira na lang ano. Pagkagising sa umaga, di ka maalalang magdasal. Cellphone. Umaga na. Hala pa kayong cellphone. Kung may nag-chat. Ilang beses na lang kayo nagdasal sa isang araw. Hindi wala din sa certain may isa. Bago kumain, nagdasal pa ba kayo ng pasalamat? Hindi ba siguro? Hindi ba siguro picture mo na ulam for the day. Video, pag-build sa naman kita naman. Mahirap ba magdasal? Hindi mahirap magdasal. Walang bayan magdasal. Siguro hindi naman pangabalang magdasal ano. Tapos ang sabi pa ni San Pablo, huwag kayong magpabaya, patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Ipanalangin ninyo ako sa tuwing nangangaral ako. Huwag kayong magpabaya, patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Sino ba itong tinutukoy ni San Pablo pinabanal? Tayo mga anak ng Diyos. Pinababanal tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng katawan at dugo ni Kristo, sapagkat minsan ang nalugmok ang tao sa kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo, tayo'y nailigtas sa kasalanan at muling tinawag na mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng katawan at dugo ni Kristo, nagiging banal tayo at nagiging mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, pagsikapan natin na patuloy tayong makibahagi sa kanyang dugo at katawan. Ito yung banal na Eucharistia. Amen. Upang sa gayon, ang banal na Espiritu ang siyang maghahari sa atin. Ang banal na Eucharistia ay hindi yan ginawa ng pare. Hindi yan ginawa ng obispo at mga sinaunang nakakataas sa simbahan. Ang banal na Eucharistia ay ginawa ni Kristo sa huling banal na hapunan bilang simbolo at tanda ng pakikisa o muling pakikisa ng Diyos sa sangkatauhan para magkaroon ng kaugnayan at magkaroon ng karapatan ang sangkatauhang tawaging mga anak ng Diyos. Kaya sa paalala ng Panginoon, ito ang bumubuhay sa tao, ang kanyang katawan at dugo. Kaya mga kapatid, sa pagiging anak ng Diyos, buhayin natin ang ating espiritu sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkikisa sa banal na misa. Upang sa gayon magkaroon tayo ng patuloy na kalakasan sa buhay. Bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, hindi naman talaga nawawala yung problema kasi bahagi ng tao. Dahil we are not perfect being. Hindi tayo perfecto gawa ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo, malalagpasan natin at matatamasa ang kabuhay na kasiya-siya. Amen. Kaya, patuloy nating pagsikapan at intindihin at unawain na ang daluyan ng buhay ay ang Panginoon at ang tunay na nagkakaloon ng buhay ang Amang nasa langit. Kaya habang tayo'y may buhay at buhay na buhay at malakas, manambahan tayo sa Kanya. Sapagkat kung tayo'y buhay na nanambahan sa Diyos, mararamdaman natin ang pagpapalang espiritual, pagpapalang emosyonal sa buhay natin. Kaya napapansin ninyo mga kapatid, sa bawat pagtawag ng Diyos upang makibahagi sa banal na Eucharistia,
kayo'y binibigyan ng Panginoon ng pansamantalang kapahinga. Dahil alam ng Diyos, sa araw-araw kayo'y napapagod sa pakikibaka sa buhay. Sa paghahanap buhay, sa pagtayog sa buhay araw-araw. Kaya sa kanyang bawat pagtawag, ang pagpapalang isang kailangan ng tao ay ang pansamantalang pahinga upang pawiin ang pagod natin sa buhay. Ano po, kaya, di ba, tingnan ninyo, wala naman tayong ginagawa, nakaupo lang naman. Tapos pag nakaluwag-luwag, maidlit. Di ba, relax lang, ano? Nakatapos na. Kung kayo naiinitan, di, aircon nyo. Aircon simbahan. Di ba lang, it is a simple basics but napakalaking bagay para sa atin. Huwag natin hintayin na ihatid kayo. Gusto nyo, ihatid kayo simbahan o kayo na lang gustong pumunta? Gusto nyo, kung kayo mismo pumunta o ihatid kayo? Kami ang makapunta pa. Pumunta lahat. Ay tarpaulin pa, no? Ay tarpaulin. Kahapon. Ang ganda yung tugtog hapon. So, sakaling ikaw na parang nakaka-inspire. Pero kayo nantayan, kahatid pa kayo. Kayo mismo ang pumunta sa simbahan upang kayo mismo ang makakaramdam ng kaunting pagpapala, ngunit malaking bagay para sa atin. Minsan hindi natin nakaintindihan kung ano ba yung kaloob ng Diyos para sa atin, bakit ng ganito ang mga pangyayari ng buhay. Mga kapatid, kung kayo palaging nagsisimba at nakikinig sa kanyang mga pangaral, maunawaan niyo ang Diyos kung bakit mayroon siyang mga hindi binigay at kung bakit mayroon siyang ibinigay na hindi mo naman binigay. Kaya mga kapatid, unawain natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita at tanggapin ang pagpapala ng buhay sa pamamagitan ng pagtanggap ng banal na Eucharistia. Hindi po sapat ang panalangin lang. Minsan kasi sinasabi natin, Father, nakapagdasal na ako, okay na yun. Father, pwede namang magdasal kahit saan. Pwede po yun, totoo mo yung pwede magdasal. Pero iba ang panalangin at iba ang banal na misa. Sapagkat ang panalangin ay ginagawa ng tao upang kausapin ang Diyos. Ngunit, ang banal na misa ay ginawa ni Kristo upang makibahagi sa buhay. Tandaan ko ninyo na. Ang Eucharistia, si Kristo ang gumawa nun, hindi tao. Ang panalangin, ang tao ang gumawa nun, hindi ang Diyos. Kasi siya ay Diyos na nga. Saan ba magdadasal ang Diyos at kanino ba siya magdadasal ay sa Diyos na nga? Ang tao ang magdadasal sa Diyos at siya ang gumawa ng panalangin. At sabi ng ating banal na kasulatan, pumili ang mga apostolis na turuan silang manalangin. Ibig sabihin, kailangan gumawa ng tao ng panalangin para sa Diyos. At ang Diyos ang gumawa ng banal na Eucharistia para sa lahat ng tao. At may itinalaga ang Diyos para gawin ang Eucharistia. Yun yung mga pare na inordinahan na mula pa sa mga apostolis. Ang unang inordinahan ni Kristo upang gawin ang banal na Eucharistia ay ang kanyang mga apostolis sa banal na hapunan. Yun yung washing of the feet, the ordination of the 12 apostle bilang unang mga pari. Kaya na, sabi niya kay Pedro, pag hindi ka nakipagpahugas sa akin, ay wala kang kaugnayan sa akin. Ibig sabihin, the connection of the Holy Eucharist ay may kaugnayan mula kay Kristo. At the celebration of the Holy Eucharist with the ordained person or the ordained priest ay nagmula din kay Kristo. Kaya yung banal na Eucharistia dapat pare lang gumawa nun at hindi ang kongregasyon. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng misa, hindi pwedeng kayo ang magmisa dahil may binigyan lang ng otoridad si Kristo para gumampan sapagkat ito'y banal at ginawa ng Diyos. Kaya dapat yung na-ordain lang ang pwede gumawa nito. Amen. Amen. Tapos nagalipatan pa doon sa hindi nagamisa.
sa kagasayaw-sayaw laan. Kaya maliwanag kung sinabi ni Kristo, makibahagi ka sa katawan ng dugo, ito yung banal na misa. Hindi yung makibahagi ka sa sayaw-sayaw laan para magkaroon ka ng buhay na wala. Ibig sabihin, maliwanag na ang kaligtasan ng tao ay dumadaloy doon sa banal na misa. Kaya mga kapatid, lubos nating unawain saan ba nagmumula ang buhay at saan ba dumadaloy ang kaligtasan ng tao. Kaya maliwanag sa inahayag ni Kristo ngayon sa pamamagitan lang ng banal na misa at wala ng iba pa. Magkakaroon at makakatanggap ang tao ng pagpapala at buhay na walang hanggan. In short, ang kaligtasan ay matatanggap sa banal na Eucharistia. Sa pangalan naman ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating sambitin ng sumasampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya tayo sa isang Diyos sumamapapayan. Na lumikha ng langit at lupa at ang lahat ng nagigita at nagigita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Kristo. Buktong na anak ng Diyos at mula sa mga kalukan ng simulakan. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos sa totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, inilikha, kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanaog siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kamangyarihan ng Espiritu Santo, ay ipinanganak siya ni Maria Berhen at naging tao. Ipinako sa krus alang-alang sa ating noong panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit, namatay at inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama, at muling darating na maluwalhati upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at niluluwalhating kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesia Isa, Banal, Katolika at Apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong mga Diyos na kamahalan. Manalangin tayo. Itinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatan na Iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Filipina Independiente. Puspusin mo ito ng katotohanan, katuwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan, na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita, at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan. Manalangin tayo. Bigyan mo ng biyaya amang makalangit ang lahat ng obispo, pari, diakono at mga seminarista, lalong-lalo na si Joel Perlares ang aming obispo maximum, si Arnoldo Maya ng aming obispo diocesano at sa Reverend Father James Simuala na aming pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo,
ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ng iyong tunay na bibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento. Manalangin tayo. Isinasamba rin namin na patubayan mo mga puso ng lahat na namumuno sa pamahalaan ng bayan ito at sa iba't ibang bansa. Magpasya nawa sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Manalangin tayo. Sa sangkatauhan, ipagkaloob mo ang iyong makalangin na biyaya, lalong-lalo na sa Fort St. Mas sponsor, sa magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan as na Ruisa Ludes, John Kainian, Lance Angie Perlas, Matisha Jane Mores, Melissa de los Santos, Joyna Sales, Faith Cyril Motor, Lenita de los Santos, and Janice Madros. At sa kongregasyong ito, digin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong magandahang loob, bibigyan lakas at tulungan ang nasa ligali, kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan. Manalangin tayo. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sa kabilang buhay, lalong-lalo na si Dionisio Frias, na sa kabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin igawad mo sa kanila patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami kasama nila yung karating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin Hindi mo mo ang aming mga panalangin, alang sa Kanya na lagi nabubuhay upang mamagitan para sa amin. Siya na iyong anak at aming katpagligtas na si Yesu Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu tayo lahat ay pinag-isang katawan ng kaibigan. Panatiliin natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay latapang sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbadyan tayo ng kapayapaan sa Espiritu. Buong kagalakang hindog natin sa Panginoon at karangalang nararapat sa kanyang pangalan tayo magdala ng alay at kumaraw sa Magsiyo po ang lahat.